Magadaling araw na sa inyo mga kasimahang isda. Ngayon nga ako nandito sa kadena or dito sa chain na nakakabit dito sa ating lambat. Yan guys, may cover ang lambat natin. Ibig sabihin, hindi pa yan pwedeng umarya pagka may lambat, may cover pa yung lambat. So ngayon 12:40 na ng madaling araw. Nandiyan sa likuran ko yung kulay nakatanji, nakakulay green na yan yung security guard namin. Kakaiba yung security guard dito guys, kasi hindi mo mapapagkamalan na security guard kasi hindi sila naka-uniforme. So parang mga local crew lang namin or fisherman namin dito. So medyo hindi mo ma-determine kung siya ba talaga yung gwardiya. So dito talaga napaka delikado ng area kasi halos magkakamukha yung itsura ng mga local na tao dito. So kung makita nyo yung mga kulot, tapos halos kakulay natin yung balat nila. So dito nga ako nakapwesto kasi yung mga bangka-bangka dyan sa likod na yan, kung makita nyo guys, yan, sila ay nangingisda or nangangawil pa hanggang oras na to kasi yan yung hanap buhay nila dito sa Papua New Guinea. So nakikisabay ako sa pagpupuyat kasi hanggang kanina sinasagutan ko yung mga comment tsaka reactions ng mga followers natin sa ating mga vlogs. Kaya medyo hindi pa ako inaantok dahil nakadalawang tasang kape na ako. Ganito kasi nangyayari pagka nandito ako sa tabi guys. Medyo abalahan natin yung mga followers natin kasi nakakahiya naman sa kanila na nagko-comment sila, hindi sila nasasagot sa mga katanungan nila, lalong-lalo na doon sa mga nag-a-apply or gustong pumasok dito sa company. So yan guys, nandito ako sa May-Skip ngayon. So may mga kasabay pa akong mga Pilipino dito at mga crew na gising pa rin at nakamatsyag dito sa mga bangkang ito dahil mostly nangyayari dito sa lugar na ito pagka may mga boats na or mga barko na nandito, karamihan ay naaakyat or nananakawan or may incidents na nararaskal sila. So nag-devote tayo ng konting time para nang sa ganun makisabay tayo at makapag-watch out sa kanila. Galing na rin ako kanina guys sa may helicopter doon sa taas sa helipad. Chinek ko doon sa unahan kung may mga bangka rin na nandoon. Binilang ko, nasa palibot natin kanina, nasa 12 yung boats na nandito. So hindi naman tayo relax kasi malay natin, hindi natin alam yung pagkakataon. Kaya safety first nga. So ganun guys. Walang kasiguruhan dito kasi hindi mo alam, hindi mo kilala sila kung anong plano nila, kung bakit tumatagal sila ng ganyan. Mostly yung iba siguro talagang for their pagkain or para may benta sila ng isda. Pero sa mga nakaraang taon or buwan na mga experience natin dito, nung nakaraan, nung nandun ako sa isang barko namin, ay nanakawan ako ng laptop at saka ng cellphone. Yun guys, tsaka yung mga binilad ko, lahat ng mga nilabahan ko noon ay nanakaw. Kaya medyo dapat watch out tayo at maging vigilant sa ating mga sa ating lugar na kung saan nandito kami ngayon. Kaya thank you sa mga paalaala nyo guys kasi isang malaking tulong yun na nare-remind tayo na safety palagi tayo. Although that is nasa system na naman natin, nasa sarili na natin yan kasi kung nasaan man tayong lugar dapat lagi tayong safety. So one way or the other, hindi pa naman ako inaanto kaya nag-vlog ako dito just to say something regarding sa mga incidents na nangyayari din dito sa lugar na ito. Hindi ko naman nila lahat guys at marami na rin nakarating dito at magdami tayong followers na nagsasabi na naka-experience din sila dito ng nanakawan sila or naakyat yung kanilang barko. So itong content ko ngayon is para sa awareness ng mga pupunta pa dito or mga kasamahan natin mga Pilipino or sino man na pwedeng maging bahagi dito sa bansang ito. So maganda rin naman malaman natin na may mga ganong incident kasi para maiwasan talaga na hindi mangyari sa kanila.
Kasi sa akin, for experience ko, for 16 years na akong pabalik-balik dito sa bansang ito, na nabiktima na ako for one time, laptop tsaka yung cellphone ko. Pero yung laptop, sa thank ko dahil ang ating barko ay may CCTV, so na-recover yung laptop. Yung cellphone hindi na. So guys, yun ang isang magandang naging tulong ng ating CCTV kasi nakilala yung tao. Pero sabi ko nga, yung hitsura ng mga tao dito ay halos magkakamukha na, hindi natin madidetermine kung sino. Kapag nakatalon yan sa bangka or nakalangoy, wala na tayong habol, hindi natin mahahabol guys. So wala naman akong ibig sabihin dito para siraan yung bansa or what. Ang point ko lang dito is maging aware tayo, mag-ingat tayo sa ating mga sarili, lalo na kung tayo ay nasa ibang lugar guys. So para awareness din talaga guys na hindi lahat ng lugar ay safe. Kahit nga sa Pilipinas, hindi tayo nakakasigurado na safe tayo. May mga magnanakaw din, may mga mandurukot. So kahit naman siguro sa ibang lugar, hindi ko naman nila lahat, baka sakaling may ganun din na mga tao. Pero dito nga kami naghahanap buhay, kaya matagal kaming pabalik-balik dito, kaya nalalaman namin yung sistema guys. At para na din nag-iingat na rin talaga kami dahil yun naman talaga ang dapat. Kaya mga kasimangis na ngayon ay anong oras na? 12:50 na ng madaling araw. Hindi pa nga ako inaanto, kaya naisipan kong i-content yung sitwasyon namin ngayon para hindi na rin muna ako matulog guys. Yan. May 12 na bangka dito kanina na ganitong kaliliit guys. Ayan. Ang ginagawa nila pag nakahuli sila, either ibenta nila for cash or ipapalit nila ng goods. Halimbawa, sardinas, dilata, noodles. Gustong-gusto nila yung noodles guys, saka mga dilata kasi yung presyo nung commodities dito ay kung ikukumpara mo dyan sa Pilipinas ay 2 or 3 times ang presyo. Kaya naman mas gugustuhin pa nilang i-barter na lang yung kanilang goods, yung kanilang mga nahuling isda para meron na silang goods na pang uwi. May makakain na sila guys. So sa bandang umaga siguro madami silang huli. Yun yung time ko saan yung mga barko nilalapitan nila para magbenta sila ng kanilang mga nahuli. So sabi ko nga doon sa isang vlog natin kanina, ganyan lang kaliliit talaga yung mga karaniwang mga mangingisda dito guys. Napakaliit ng bangka nila, tapos isang katig lang, isa lang yung bumabalanse sa bangka nila, at saka pang single lang talaga, hindi pwedeng dalawahan or sobrang maliit. Kaya naman ayan guys, hindi natin alam kung ano pang ibang purpose nila kung bakit sila ay tumatagal ng ganitong oras, pero sana good intention sila para sa paghahanap buhay, hindi kung sa ano bang bagay guys. So ayan, kumakaway-kaway guys. Ayan, hindi ko alam kung babae ito o lalaki itong nasa harap ko. Ayan, yung iba natutulog na doon sa gilid. Yan guys. So thank you guys for watching. Sinabi ko lang yung naisip ko na content dahil ito is for awareness din, para maiwasan kung ano man ang untoward incidents sa mga tao na nakakapanood nito guys. So lalo na sa mga simangisda guys. Thank you for watching. Magandang umaga na. 12:50 na nga ng madaling araw, pero gising na gising pa ang inyong kasimangisa dahil sinasagot ko ang mga comments nyo at mga reactions do sa mga post ko. Dahil by tomorrow, most probably by tomorrow, ay pupunta na kami sa laot at mangingisda na ang inyong kasimangisa. Back to work. See you guys. Stay tuned for more videos. Thank you, si Mangingisda.